Lahat ng guro alam ang lihim na ito, pero walang naglalakas loob na magsabi. May mga paaralang tahimik dahil tapos na ang klase. Pero may mga paaralang tahimik dahil may mga lihim na matagal nang ibinaon. At may mga kaluluwang ayaw pa ring umalis. Taong 2022, sa isang liblib na barangay sa Nueva Ecija, matatagpuan ang San Isidro Elementary School. Isa itong pampublikong paaralan na mahigit 50 taon nang nakatayo. Halos lahat ng magulang sa baryo ay doon nag-aral noon, at ngayon ay doon na rin pumapasok ang kanilang mga anak. Luma na ang pangunahing gusali, kupas na ang berdeng pintura sa mga dingding. May mga bitak ang semento sa pasilyo. Kapag umuulan, tumutulo ang tubig sa ilang bahagi ng bubong, kaya may mga balde na laging nakahanda sa gilid ng bawat silid-aralan. Sa umaga, puno ng tawanan ng paaralan. Naririnig ang hiyawan ng mga batang naghahabulan habang naghihintay ng flag ceremony. Ngunit pagsapit ng alas 5 ng hapon, mabilis na nagbabago ang paligid. Unti-unting nawawala ang ingay. Isa-isang nagsasara ang mga bintana. Humihinto ang mga electric fan. At bago pa man tuluyang lumubog ang araw, halos wala ng taong makikita sa loob ng paaralan. Hindi iyon dahil sa utos ng prinsipal. Hindi rin iyon nakasulat sa anumang patakaran. Ngunit alam iyon ng lahat ng guro. Kapag sumapit ang alas 5, umuwi ka na. Isa sa mga bagong gurong na italaga roon ay si Teacher Alisa, 24 na taong gulang. Bagong lisensyadong guro, masipag, palangiti, at puno ng pangarap. Lumaki siya sa Maynila kaya hindi siya sanay sa mga pamahiin sa probinsya. Para sa kanya, ang mga kwento tungkol sa multo ay paraan lamang ng mga matatanda upang takutin ang mga bata. Sa unang araw niya sa paaralan, masaya siyang ipinasyal ng principal sa buong campus. Ipinakita ang mga silid-aralan, ang maliit na library, ang covered court, at ang lumang gusali sa pinakadulo ng bakuran. Napansin agad ni Alisa na tila mas tahimik doon kaysa sa ibang bahagi ng paaralan. May isang pinto na kakaiba ang itsura. Luma. Kupas ang pintura. Makapal ang alikabok sa paligid. May mga lumang armchair at sirang kabinet na nakasalansan sa harap nito na para bang sinadyang harangan ng daan. "Sir, ginagamit pa po ba yan?" tanong niya. Saglit na natigilan ng prinsipal. Sinundan nito ang direksyon ng tingin ni Alisa bago sumagot. "Hindi na." "Bakit po?" "Storage na lang." Maikli ang sagot. Pagkatapos ay agad siyang inaya sa ibang bahagi ng paaralan. Hindi na yun pinansin ni Alisa. Ngunit habang naglalakad sila palayo, napansin niyang tila lahat ng gurong nadaanan nila ay mabilis na umiwas ng tingin nang mapadaan sila sa lumang silid sa pinakadulong bahagi ng gusali. Lumipas ang 2 linggo. Naging maayos ang pagtuturo ni Alisa. Mabilis siyang nagustuhan ng kanyang mga estudyante. Mahilig siyang magpaiwan pagkatapos ng klase upang ihanda ang lesson plan para sa susunod na araw. Isang Martes ng hapon, halos alas 5 na nang mapansin niyang siya na lamang ang natitirang guro sa faculty room. Tahimik ang buong paaralan. Naririnig lamang ang mahinang huni ng mga kuliglig mula sa likod ng campus. Habang inaayos niya ang mga test paper, may narinig siyang kakaiba. Swish, swish, swish. Parang may taong nagwawalis. Hindi niya ito pinansin noong una. Akala niya ay ang janitor lamang. Ngunit makalipas ang ilang minuto, hindi pa rin humihinto ang tunog. Parang paulit-ulit na pagwawalis sa sementadong sahig. Tumayo siya at sumilip sa bintana ng faculty room. Walang tao sa pasilyo. Tahimik. Ngunit malinaw pa rin ang tunog. At tila nagmumula iyon sa direksyon ng lumang silid sa pinakadulong bahagi ng gusali. Kinabukasan, nadatnan niya ang matandang janitor na nagdidilig ng mga halaman. "Manong," tawag niya. "Lagi po ba kayong naglilinis hanggang gabi?" Napatingin ang matanda. "Hindi, ma'am." Sino po ang nagwawalis kahapon?" Nawala ang ngiti sa mukha nito. "May narinig po kayo?" Tumango si Alisa. Hindi agad sumagot ang matanda. Tumingin muna ito sa lumang gusali na tila may inaalalang alaala. Pagkatapos ay mahina itong nagsalita. "Kapag alas 5 na, huwag na po kayong magpaiwan." Napangiti si Alisa. "Bakit po?"
May multo ba? Hindi ngumiti ang matanda. Sa halip ay ibinaba nito ang hawak na hose. May mga tanong po, ma'am, na mas mabuting hindi nahanapan ng sagot. Pagkasabi noon ay naglakad na ito palayo. Lumipas pa ang ilang araw. Paulit-ulit nang naririnig ni Alisa ang tunog ng pagwawalis. Eksaktong 5:00 ng hapon. Hindi mas maaga, hindi rin mas huli. Parang may sinusunod itong oras. Napansin din niyang walang gurong nananatili sa paaralan kapag malapit ng mag-5:00. Kahit ang principal ay laging unang umaalis. Isang araw, tinanong niya ang kapwa niyang guro, "Bakit parang nagmamadali tayong umuwi araw-araw?" Nagkatinginan ng mga ito. May ilang numiti, ngunit halatang pilit lamang. Sa huli, ang pinakamatandang guro ang sumagot. "Ganito na talaga rito. Simula pa noong matagal na panahon." "May nangyari ba?" Usisa ni Alisa. Tahimik. Walang sumagot. Hanggang sa tumayo ang matandang guro. Habang kinukuha nito ang kanyang bag, mahina nitong sinabi, "May mga lihim na mas ligtas kapag nananatiling lihim." At umalis na rin ito. Kinagabihan, habang naghahanda si Alisa para matulog, hindi maalis sa isip niya ang mga sinabi ng mga kasamahan. Hindi siya mapakali. Hindi dahil naniniwala na siya sa multo, kundi dahil tila may isang bagay na sadyang itinatago ng lahat. At iyon ang mas nakakatakot. Ano ang nangyari sa lumang silid sa pinakadulong bahagi ng gusali? Bakit walang gustong magsalita tungkol dito? At higit sa lahat, sino ang nagwawalis doon tuwing 5:00 ng hapon kahit wala namang tao sa paaralan?